Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Rason. Kasama natin si Ma'am Eta Rosales, ang chairperson po ng Commission on Human Rights. Honestly speaking, tingin nyo may nangyayaring lagayan sa kaso na ito ng Maguindanao Massacre? Sa palagay ko, sa katagal-tagal nito, at saka yung mga obstruction nga to Yes. justice na nangyayari, eh ano ba naman ang nag-i-instigate ng ganyan? Ano nagmo-motivate ng ganyan? Di ba? Kundi pera. Di ba? Bribery is a way of life here in the Philippines. And we have to get rid of that. So what do you say about the accusation against Yusek Baran? I don't know about that. I mean, ang tindi at ang bigat, no? But until such time that, you know, he has his day in court, I can't say anything. But anything But are you is not possible. are you not doing any investigation with regard to this as well? Yeah, but I'm trying to get, alam mo, ang daming ko eh. Ang dami kasi i-investiga eh. So, ito, we will have to be monitoring this because, as I said, we should really be monitoring the Ampatuan Massacre. And that includes itong ganitong investigation. So far, since sinabi ko sa kanila, yes. Kasi yung privileges na huli, kita-kita na yung mga privileges eh. So that has to be put, you have to put a stop to that. No? So writing letters to them. But this bribery thing, you have to investigate also. You have to monitor that. With Baraan, I've known Baraan and he's always seemed to be a very honest person and a very, may sakit siya, but he's very well-meaning and so on and so forth. So, wala akong unless there is evidence to, he has to have his day in court. Dapat that. But are you still happy with the way DOJ is handling this case? Well, actually, this case has been such a major problem, no? Dito sa, because first of all, when I spoke to Secretary of Justice, Laila, before, and I told her about the, you know, the lament of the wives, the spouses of the rank and file police. Kasi napunta ako sa Mindanao noon, napunta ako sa Maguindanao, pinuntahan ko yung mga police, pinuntahan yung mga, yung tumingin ako. Eh sabi niya, I agree with you na hindi naman, itong mga rank and file, huwag na nating pansinin masyado yan. Marami yan. Tapos, kasi marami yung nasa Jeddah sila, tapos they were accused, etc. etc. So, dapat, yung tutukan mo na lamang yung principal. Exactly. Diba? And this is an open test of justice, di ba? Yes. Oo. You just focus on that. Pero hindi ba the way it is going, parang nagkakasampalan na sa mukha ng parang, kasi parang pagka bumagsak tayo sa test na to, parang nakakawalang pag-asa sa lahat ng mga, kasi ito very glaring at napakaraming involved. Paano pa kaya yung mga maliliit lang na mas madaling itago? Itong parang hirap itago nito, but it seems na parang abutan na tayo ng pagbalik ni Kristo, ganito pa rin to. Talaga. Oo. Ano pa ba namang ebidensya ang kailangan mo rito, hindi ba? Nakakita mo na lahat yan. Sino pa ba naman ang nag-utos niya? Talaga naman eh. Kaya nga, dapat talaga, yan lang ang i-appeal. But, yun ang, nag-usap kami noon, and sabi niya, I agree with you na talagang dapat dito lang tayo mag-focus. So, paano niyo po iniisip na makakatulong ang CHR to cut this short na kasi alam niyo naman siyempre may legal process, of course that's one of the ways na pwedeng gumamit ng mga Fabian policy etc making use of the legal process para i-drag yung and eventually ay makapasok naman kung ano yung gusto nilang papasukin para ito ay either mawalan ng testigo, pagka walang testigo walang krimen, mawalan na rin ng magdidemanda dahil yung iba ay sa pagod ay nasuhulan na rin. So paano niyo iniisip itong mapaiksiman lang natin ito para parang the more na napoprolong, the more na nawawalan tayo ng pag-asa. Critical masses ang dapat yan eh. Mag-ingay ang media, mag-ingay ang civil society, ganon, para So lagay na to, tahimik pa tayo. Alam niyo, sa amin lang araw-araw meron kaming countdown. Mula nung nag-umpisa to hanggang ngayon, hindi namin tinitigilan ng countdown. Because this is too personal to me as well. Yeah. Dahil 4 na tao namin ang namatay.
Not to mention the fact na pati sasakyan ng UNTV binaon dyan. Pero it seems na yung ingay na to, hindi naman siguro pwede sabihin na yung mga ibang nasa media rin hindi nagsasalita about this. And even kayo, and even yung mga... Pero anong klaseng ingay pa bang kailangan dito? Kailangan patunugin ng pakakak dito, Chairperson? Ang nakikita natin, it's the defect within the system, di ba? It's the defect within the system. Kasi, oo nga, nag-iingay na tayo. Ano pa ba namang ingay ang gusto natin gagawin? Ang dami ng pickets, rallies, etc. Well, from the people from the international who try to help, sabi, you have to correct. Halimbawa, yung DNA, you don't have to have so many testigos all the time na umaasa ka sa testigo. Exactly. Yung mga forensics naman tayo. Yung forensics tayo. That is improve on forensics. Focus on the forensic. Si CHR ang nakadiscover nung, di ba yung ngipin? Nung, Yes, para maidagdag yun. Pero hanggang ngayon, ewan ko kung kinukonsider na yun na nga yung... Bukas makalawa, palitan ng ipin na aso yan. Hindi nyo na mamamalayan. Sabihin, sa aso pala yan. Yun na nga. So that is technical. Di ba? That is technical. Exactly. But siguro, it's maybe the national government, it should be a resolve on the national government na tapusin na natin itong ampatuan na ito. There should not be any more delays and so on and so forth. So Have you talked this out with the President, ma'am? yung ampatuan, Kasi you think that the President can help dito sa problema na ito para mas mapabilis ito, if pwede ever? siguro. Pwede, yeah, I mean, if he puts his, foot into it, no? And then, talagang magkuhan siya, he'll probably be able to help. And if there is somebody from the palace that is listening right now, you know, the executive secretary, by the way, is Jojo Ochoa. Okay. The executive secretary is the chair of the Presidential Human Rights Committee. That's the executive arm that deals with human rights. Okay. Okay. Ang USEC niya diyan si Pilo, si Kwan. And then ang USEC, ang executive secretary din niya riyan si what do you call him? Executive director si Nonoy Catura. USEC Nonoy Catura. So they've got some good people. Pilando, and then Nonoy Catura. Magagandang mga tao ito that are there. So, kung ito, sana pinakikinggan tayo ng palasyo. Kung ito talagang pumosisyon, mamaya we're going to have a meeting with Nonoy Catura, again, together on what is known as the National Monitoring Mechanism. At sasabihin ko sa kanila na ipoprograma, ifo-focus natin itong Ampatuan Massacre sa pagmomonitor. That would require sa akin Region 12, yung lugar namin, nandun sa lugar. Pero actually, nandito naman na yung trial that is ongoing. So it would require NCR that should really look into this. We can discuss how the different agencies of government, there will be CSOs there, can in fact refocus on this, on the Ampatuan as a major case, flagship. Because wherever I go, every time I go abroad and I am being interviewed, ang first thing na, guess what, sasabihin nila, how is the Ampatuan Massacre? Exactly. So, I think the President, I think this government wants to resolve these cases. I think that while we were able to resolve, we were able to capture, and we started off with, what's his name? Palparan. Let's not forget his name. So he has to have due process. I think that is very important. In fact, we are already talking about how we are going to monitor yung from the time of, to ensure thorough investigation, the certainty of a fair trial, no, the certainty of a fair trial, and the certainty of prosecution to whoever is liable, and conviction, and penalties. The safety, the security, and the assurance that he is not going to
Di Go ba, be scot-free. out of jail. Baka mamaya, bukas makalawa, mawala na naman yan. Yung Oo. ganyan. Dapat yung certainty na But you think na there are those people who are not doing their job? Na Of course, in tulog pa rin government. sa pansitan? Oo. Oo, marami naman yan. Alam naman ng presidente yan eh. Alam naman, maraming nakakaalam. So, paano niyong ginigising? Dito. Binigbigyan niyo ng kape? Oo. Tapos, sige na, gumising ka na. Kasi parang nakakawalang gana ng sitwasyon natin na parang after a while eto naman ang kasunod ngayon, lagayan naman. So tumaas ang insidente natin ngayon, ma'am. I guess ng mga krimen na naman base sa Ay, dumadami yan criminality, yung sa criminality. Oo. Well, sabi ng PNP, na-reduce ang criminality. Siguro ang masasabi natin ganito, tumaas ang awareness ng tao dito sa mga krimen that is taking place. Maaring fair yan. I'm not gonna say na bumaba o tumaas kasi mas maingay ng sobrang media eh. Talagang yung ingay ng media, isang nangyari ganun minsan pag pinakikinggan ko this morning's news, nakakasuya din eh kasi panay patayan. But that is a necessity, di ba? It may not be nice and rosy for you while you're having breakfast, but sorry ka na lang. Ito kasi ang reality ng nangyayari, pakinggan mo. Diba? So, tumaas yung ganyan na ingay. And, well, they claim bumaba ang criminality. Naniniwala kayo doon? Siguro sa some cases bumaba, pero sa some cases tumataas eh. Yung impunity kasi it goes on. In diba? general, pag sinabing bumaba ang kriminalidad, naniniwala kayo? Ang kriminalidad, Kasi may stats kayo, di ba? mahirap paniwalaan na bumaba ang kriminalidad. Kasi ang insecurity ng tao ngayon nasa bahay, di ba? Papasok ka na lang doon sa bahay mo, babariling ka eh. That is still taking place right now. So ngayon, yung mga riding in tandem na yan, Yung riding in tandem na yan, ang sobra. agree naman ba kayo doon sa Plaka Vest? Kasi sinasabi naman nila na para daw mag-solve yung riding in tandem dito sa Quezon City, naglabas ng isang ordinansa na have yet to be signed by the mayor na maglagay ng plaka vest para daw ma-identify yung mga which sabi naman ng mga riders parang paglabag na rin sa karapatang pantao naman namin yan. Right to privacy, Ano ba yan? Naidulog na sa inyo? Kasi I think Senator Soto has some ideas again. So what do you say about that? Wala pa? Right to privacy is also must be must be respected. Paano kasi kung any guy tamdi ka na rin nakaaway mo, nakita na ma-identify pag gano'n. Tsaka meron mga pwedeng gawin din kalokohan. But eto naman, kinasuhan niyo ba si Bistek? Hindi naman. Hindi kasi nagsosorry naman yung tao. Napakaganda naman niya eh. Ibig sabihin, he lost his cool. So, binatukan niya o sinampal niya. 2 beses yata sinampal yung tao. So, kayo ba, di kayo agree doon? Of course not. Sabi ko, Baka ako mamaya, nabago ng konti of course nakita niyo ba yung buong pangyayari? Pinakita sa akin ng media eh. Hindi, pero yung paano nang uurat yung hindi ko na nakita yung part na yun. yung Chinese na Ginukan sila. hindi ko paano nang urat yung Chinese na may daladalang drugs nanuknukan ng daming drugs pagkatapos inuurat siya doon sa talagang baka palagay ko pagka kayo nandun 3 beses ko sinampal. Ewan ko lang. Ikaw may sabi niyan, mama. Hindi ba? Parang may mga ganong mga insidente. Sa akin, I'm not trying to justify what Bistek did. Dahil ang mali di ba? Hindi naman natin pwedeng sabihin. But just the same, pag tinignan mo yung Kakabuisit. Oo, di ba? Parang Niloloko. tsaka talagang nakakataas ng presyon. So Parang may connection siya somewhere, no? Oo, parang pinagmamalaki hindi mo ako kaya, di ba? So, you think pagka gano'n naman, justified naman? Hindi. Hindi justified. Titingnan ko lang kung makakalusot. Baka ako pwede na kayo magkasundo ni Duterte.
si Bistek nagkasundo kami. Kasi Okay, dali okay. naman, nag-apologize naman siya. Tapos sabi niya, Nag-apologize di naman. ba namang klaseng huwaran ako para sa mga kabataan? Kanya, Yes, gano'n, yes, no? yes, oo. Sana binasahan mo na lang nung Miranda Doctrine para malaman niya, no? Oo. Of course, you have a right to remain silent, Yes, blah, blah, yes, blah. oo. As a public official, you have to have The control. restraint, Oo. no? Kailangan Tsaka magpag ka, mas tsaka kalma dagdag, ka lang. mas haba ng haba ng ng PC mo, ng oo. pasensya. So ngayon, ma'am, ano ang pinakamalaking move ngayon ng Commission on Human Rights para po dito sa lahat ng mga nangyayari ngayon na ito na development like na pagkakahuli kay Palparan, nitong mga nagiging issue naman diyan sa Maguindanao massacre ng Lagayan, itong patuloy na sinasabi nga ninyong hindi nyo pinaniniwalaan bumaba ang kriminalidad dahil mahirap, sabi nyo nga, mahirap paniwalaan yan. So ano ngayon ang konkretong move from the Commission on Human Rights in spite na kayo ay alam naman nating wala ding kangipin-ngipin hanggang ngayon ay bungal pa rin kayo at wala pa rin kayong di ba dahil wala naman kayo wala kang power to prosecute ganun pa rin so Or actually, meron kaming charter bill. So, yun, konkreto yun. I wrote a memorandum to the President. Please, Mr. President, please pay attention to this charter bill because it has to be passed into law. If you want to give more teeth to the CHR, if you want to make the CHR effective, you know, in compliance, in fact, and in support of your very nice programs for reform, kasi naniniwala naman ako sa kahit anong batikos-batikos nila na si Presidente, interesado talaga sa reforma. napansin ka naman ba dun sa sinasabi mo na yan? Oo naman, sabi niya sa akin, sige, sumulat ka ng 3 pages lang. Sabi niya, wag lalampas sa 3 pages. Pag Mahirap 4 na basahin yun, hindi ko nabasahin yan. Sabi niya gano'n. No? So, 3 pages lang, tiniyak ko. Nakasulat naman po kayo. Nakasulat, binigay ko na sa kanya. Ano naman Tapos nangyari? sabi niya gano'n, hindi nga niya nabasa kasi ang daming kuhan. So, inulit ko uli. O sige, babasahin ko na. Promise, babasahin ko na. So, may gano'n. So May hanggang gano'n. ngayon di pa rin nababasa. Hindi. Kailan lang naman kami nagkita. Baka bago mag-election mabasa na. Hindi naman siguro. Hindi naman siguro. So si Butch Abad, nandun siya, sabi kong gano'n, Butch, you are such an important person with respect to kasi DBM yan, to ensuring na may appropriations para dito sa bill na ito, tsaka tiyakin mo na mahalaga ito. Ano ba mangyayari dun sa bill na yon? Kung Yung bill sakaling na yan yan, ay first maging of all, batas? fiscal autonomy. Okay. Ang ibig sabihin ng fiscal autonomy, hindi na ganun kakontrolado na you have your space to spend your money the way it should be, which is in fact to go to the provinces to expand our charter, our regional offices. Hanggang region lang kami ang lit-lit nun, ang regional ka. Andun sa barangay there So, are 42,000 barangays. Oh. But if you can go into the provinces and then set up yung mga provincial chapters, mas mabilis yan. I just came from Samar. So parang ano ba to? Parang nangingi ka ng DAP mo? Hindi. Ang hinihingi ko, isang batas Okay. para palakasin si CHR. Fiscal autonomy, kaya niya na gamitin yung pera. Siyempre, more appropriations. And then remember, there are about 10 human rights laws Yes. from the time of the Constitution to the present that have been approved that have given CHR added functions, added authority, added responsibilities without the added resources, Lang without the pera. added organizational expansion, without the added technical So skills. parang hindi rin magiging reality. So, oo, di hirap na hirap ka. Ang nipis-nipis. You're all over the place. But, with this charter bill, pasok na lahat itong mga itong mga bills na ito. Halimbawa, yung Magna Carta of Women, yung... So, ang dami niyan pagka na-approve yan, magkakapera ka. Dapat dagdagan yung pera ng CHR kasi napaka-underpaid. Overworked. Para kaming public school teacher. O kaya nakukurap na din kayo. Yun ang maganda. Mahirap kami makurap. Wala naman kaming perang pagkukuhanan. Para Kaya kami nga kayo makukurap. kukurapin kasi wala kayong pera. Hindi. Saan kami kukuha ng kuhan? Di ba? O sabi Meron- mo meron- sa akin, meron mga meron- nakukurap sa inyo eh. Di ba? Meron naman. Meron ba namang organisasyon na walang... O kaya nga, di meron. Meron naman. Pero hindi yung buong komisyon Oo, yan. pero nahuli mo na ba yung mga nakukurap?
O meron na akong mga ikaw ang iniintay nilang malis? Hindi. Meron na akong mga pinadala Pinapaalis ka na. somewhere. Meron na akong mga pinadala somewhere. Bakit pinaadala mo lang, di mo tinanggal? Para paimbestigahan. Akala ko, pinadala mo lang sa Para ano. maimbestigahan. Yun ang problema natin eh. Pinapadala lang ko sa parang Hindi, pulis, lipat lang, lipat, Para nandun pa rin. maimbestigahan, hindi ba ka naman nakikinig sa akin? Oo. Para Eh, maimbestigahan. puro na nga lang ikaw imbestiga, wala ka namang nangyayari sa imbestiga mo. Tapos, pagka sinabi mo, Commission on Human Rights ito. pagka sinabi mo, oy, naimbestigahan ko na to, dapat ito kasuhan. Binigay mo, kasuhan. Kasuhan yan sa ombudsman. Wala rin. O, di ba? Hindi rin nakakasuhan. Oh, you can Duterte nasa ombudsman. Oo. Yung yung kila Leonard ko nasa DOJ. Oh. Wala pa rin So kung nangyayari, frustrated ka sa Ampatuan, frustrated pa rin ako dun sa si Leonard ko. Di ba? Nandun siya kay DOJ. Kung na yan, may trial na inaayos. So pagka na-approve tong bill na to, magkakaroon ka na po ba ng ano, ng parang eto, hindi na ako mahahadlangan ngayon. Ako'y makakasuhan ko to, pwede akong ma-prosecute ko na to. Meron na po bang ganun? O wala pa rin? Ganito, hindi. It's not a question of the CHR prosecuting. It is a question of the CHR having more wherewithal to be able to ensure the prosecution that is taking place. Okay, I cannot help it. This is the bureaucracy. You cannot investigate and prosecute at the same time in one commission. Exactly. Hindi pwede yun, di ba? Oo. Okay, so but we are investigating human rights violations. But these are human rights violations, and we recommend for criminal, liabilities. Yes. Kaya Yun yun. demanda mo sa ganun, demanda mo sa ganun. Demand. So they have to investigate the crimes committed. Doon sa human rights violations, that has to be resolved by human rights prosecutors. And dito, ko kinausap si DOJ, na dapat i-develop niya yung human rights prosecutors niya to prosecute itong mga human rights violations that have been committed. Dapat may distinction between what is human rights violations and what are crimes Alright, committed. so hopeful po kayo na itong bill na to na inuunot ninyo ay mapapasa. Well, definitely. Well, I have to struggle hard for that. It can be passed. Hindi ba kaya parang talking to the FOI lang congressman. Hindi. Well, hindi nga, kaya si Presidente nakakausap ko eh. Nagbigay na ako ng sulat. Si sa kanya. Presidente rin kausap sa FOI eh. O, di Pero ba? hindi sila nagkaintindihan. So, kayo nagkakaintindihan na kayo. Tingin ko, dapat maintindihan niya ako. Paano maintindihan ka? Hindi pa na binabasa yung 3 pages ng sulat. Nakakadalawang padala ka na. Palagay ko, sabi niya, babasahin na niya. Sabi niya, babasahin. Yun naman ang hirap sa'yo eh. Sinabi na nga babasahin, ini-expect mo pang gagawin. Nangako na, gusto mo pang Gusto mo tuparin. gusto mo pang Mabisyo ka rin, chairman. Anyway, ma'am, we were expecting that. So, before na matapos ang term ng presidente, you're expecting something to be done with Yeah. this. And fundamentally, I hope that the president, the palace are all listening. All of these concerns, investigation, human rights, civil political rights, economic, social, cultural rights, yung sa mining, Yes. big transnational exploitation, blah, blah, blah. All of this must find their way in a cohesive, coherent, national human rights action plan. Well, I wish you will be heard. Thank you so much for the time, ma'am. Salamat po for being with us. Chairperson Eta Rosales ng Commission on Human Rights. Dito lamang po sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Rozon.